nirecommend ni Ate Nora Palangka. Yung ating herbal vitamins B1, B6, B12, niresetahan si Vic ng tigsa 10 tabletas, tigwa 100 milligrams, 3 times a day after meals, no? Tapos, serpentina. Nakayanan ba niyang inumin? Mapait? Opo. Okay. Tigwa 8 tabletas naman ng herbal serpentina tablets, 3 times a day after kumain, at 3 times a day ng omega-3. Yun yung importante para doon sa brain, no? At dahil payatot yata noon si Vicky, nangayayat siya. Pumayat po yan, Dok. Payat na po. Ito, tumaba na to ngayon. Maputla po pati siya. Oh, dati payat, maputla, okay. Kaya binigyan siya ng healing food tablets ni Ate Nora. Pampataas po ito ng immune system, no? Yung healing food tablet ba ay tinunaw nyo o pinainom lang direkta kay Vic? Pinapainom lang po. Hindi na kailangang tunawin, kaya naman niya. Kaya naman. Alright. Pero nung mga panahon na yon, kahit conscious na si Vic, ang sabi mo, pag may tinatanong ka anong pangalan nitong kamag-anak na to, ibang sinasabi niyang pangalan. Iba po ang sinasagot niya sa amin. Parang pagtanong namin, iba yung sagot niya. Saka parang siya, nagkikwento ng kung ano-ano, kinikwento niya. Parang wala siya sa wisyo. Naalala mo ba yon, Vic? Wala po akong naalala. Tora, nung napainom na po namin siya ng gamot. Galing products na. Mga 1 week, nakakausap na po namin siya ng matino. Hindi na pamali-mali yung salita niya. Kailan siya nakita ni Ate Nora Palangka? Dinala po namin yan. Ano pa namin yan, binuwat ko pa. Hindi pa masyado siyang ano? Hindi pa. Anong diferensya niya doon? Nahirapan siyang lumakad? Nahirapan po siyang lumakad at saka nahihilo pa siya. Nahihilo pa. Pero maayos na, nakakausap na. Medyo nakakausap-usap na rin. Nakakapagsalita na siya ng medyo diretso. Diretso na. Umurong ba yung dila niya dati? Oho. Hindi ka nakakapagsalita dati. Naalala mo ba yon, Vic, na hindi ka nakakapag-express ng gusto mo sabihin? Wala po akong naaalala. Wala pa talaga. Pag tinatanong nga po namin yan nung nasa hospital parang may alam pa baka ako nung nandun ka sa hospital. Hindi ko alam yun. Talagang walang alam. Pero lahat ng tableta na binibigay sa kanya, iniinom naman niya. Iniinom kahit po hindi niya. pa siya aware sa paligid niya. Iniinom po niya kasi sabi ni Ma'am Nora, kailangan sundin ninyo para gumaling ang pasyente. Saka parang kayo na rin ang doktor niyan. Kasi tinuruan po kami ni Ma'am Nora kung paano mag-warm compress, kung paano maghilot, kung paano magpainom ng healing food tablet. Ang nangyari po kay Vic, mga kapatid, naging ugali niya kasi na sa hapon siya naliligo sa panahon na pagod na po siya. Totoo ba yon, Vic? Totoo po yun. Mga anong oras ka ba naliligo araw-araw? Pag minsan, ako po kasi, ang trabaho ko po dati, mason carpenter po ako. Pagkatapos po nun ng, alimbawa, alas 5 po, natapos kami, magpapahinga lang po ako ng kalahating oras. Maliligo ako na po ako noon. Kahit mula umaga hanggang hapon talaga pagod ka. Opo. No? Tapos, mahilig ka pa sa malalamig na inumin. Opo. At sa panahon na ikaw ay nagtatrabaho, hindi ka umiinom ng tubig. Hindi po. Talaga naman. Okay, kaya ko po pinaparinig sa inyo ang sagot ni Vic, mga kapatid, ay dahil kasama yon sa mga contributing factors kung bakit po nangyari kay Vic. Mas maganda po sa atin, may problema man o wala sa ating kalusugan, na sa umaga po maligo. Kasi po, sa panahon na tayo ay nakahiga, pagtulog po tayo, no? Hindi po tayo nakakakilos, hindi tayo pinapawisan, no? Mas mainit po ang ating katawan sa panahon na tayo ay tulog. Kaya dapat magbabawas po tayo ng singaw ng init sa ating katawan bukod sa pag-inom ng tubig, pagkain ng masasabaw na pagkain at makatas na prutas ay ang pagligo. Sabi ko nga po, you will notice na matapos kayong maligo, lalabas na kayo sa banyo. Matapos ang ilang minuto, bumalik po kayo sa loob ng banyo at dama po ninyo yung sumingaw na init sa inyong katawan. Ang ginawa po ni Vic, tuloy-tuloy yung init na nag-accumulate sa kanyang katawan at inabot pa ng isang buong araw hanggang gabi. Meron na po siyang problema sa ugat na nagbabanta na anytime ay parang yan po yung sinasabi na
he was already a walking time bomb, no? Na anytime pwede na nga pong pumutok yung ugat na yon. Pero hindi siya naging conscious doon until such time na nung tanghali na yon ay sinumpong na nga po siya, no? Sa ating mga manggagawa, siguruhin po natin na lagi tayo may bitbit na tubig, lalo ngayong panahon ng tag-init, no? Meron naman pong isang kaso na nadali ng aneurysm at maaring mangyari din po sa inyo na dahil sa katakawan. Yun po ang nangyari sa akin. Bakit naman naging katakawan yun? Kasi po, nung ako'y magbabiyahe, pasakay ng eroplano, 3 araw po bago mangyari yun ay birthday ko, no? So, nung birthday ko po, nung sunod-sunod na mga araw na yon ay may nagregalo ng lechon, may mga sugpo, no? Na susugpuin ka talaga ng maraming sugpo. At saka po yung crispy pata, yung mga ganyan, no? Araw-araw ko pong kinakain yan kasi sayang naman, paalis ako eh. Diba? Sabi nga po ni Chef Nestor Tan, ang tapang mo ha, flight mo na ngayon. May pinagsama ko pa po, ang huling kain ko sa bahay ay kombinasyon ng sugpo at saka yung crispy pata. O di ba, napakasarap na tunay, no? Ngayon, pag alis ko po, diretso na sa airport, okay pa po ako, no? Nung nag-take off ang eroplano, okay pa po ako. Pero nung pa-touchdown na, no, pababa na po ang eroplano, naramdaman ko po na parang may humihiwa dito sa aking kaliwang noo, no? Na ang hiwa ay parang napakanipis. Parang hinihiwa ng blade, ganun po ang aking pakiramdam, no? Kaya ang ginawa ko po ay nag-request ako doon sa flight attendant na bigyan ako ng yelo para sa ulo ko, no? Ganun po dapat ang ginagawa kapag ka may nararamdaman na hindi maganda sa ulo. So pakiramdam ko po ay talagang napakasakit na parang ginigilitan, yun ang word, parang ginigilitan yung kaliwang bahagi ng aking noo. So ang ginawa ko po, habang nakaupo ako doon sa eroplano ay sumisipa-sipa po ako, sinestretch ko yung legs ko, yung braso ko po, salit-salit, no? Yung isang kamay ay nakahawak doon sa yelo, tapos nagsistretching po ako ng isang arm ko, tapos isa na naman, ganon, lipat-lipat. Ramdam ko po talaga hanggang sa bumaba, no? Sa eroplano, at hanggang doon sa carousel kung saan kinukuha po ang mga luggage, no, ng mga pasahero sa eroplano, may natitira pang maliliit na yelo. Tuloy-tuloy ko po na idinadampi sa ulo yon. Gumiginhawa naman ang pakiramdam ko hanggang makarating po kami sa hotel. Pagdating sa hotel, ramdam ko po na may nangyari sa akin, no, na hindi maganda. Kaya hindi po ako natulog ng pahiga, no? Nilagay ko po yung mga unan sa likod ko at natulog po ako ng patayo matapos ang matagal na haplos ng hiling-galing oil, no? At lagi naman ako may baon, so may omega-3, no? Alam ko po na bandang bahagi ng ulo ko yung nagkakaroon ng depresya. The following morning, paggising ko po, nawala na po sa isip ko yung nangyari sa eroplano at maliligo na, no? Punta na sa bathroom. Pag-attempt ko po na ako ay magmumumog para mag-toothbrush, lumabas po ang maraming patay na dugo, no, mula sa aking bibig. So nagulat ako, akala ko na bungi ako, no? So tinignan ko po sa salamin yung aking ngipin, nandun pa naman, no? At habang nagtutoothbrush, pagka po ako ay dumudura, puro patay na dugo, no? Makikita po natin ang patay na dugo na hindi siya mapula, no? At parang buo-buo yung mga dugo na yon. Na ganun din ba ang lumabas kay Vic, no? Nung panahon na nasa ospital siya. At pagkatapos ko po mag-toothbrush, pakiramdam ko may sipon ako, no? So, nag-blow po ako. Sa pagsinga ko po, napakaraming patay na dugo na naman. Kay Vic ba may lumabas din sa ilong? Opo, Dok. Marami pong lumabas na patay na dugo, yung brown po. Oo, halos brownish na, no? Halos brownish. Oo, buti ako conscious, kaya na-empty ko ng mas mabilis. Kaso inabot po ako ng 4 na araw, no? Na parang may plemang nag-accumulate sa lieg ko. Pagkatapos pag inilalabas ko po ay dugo na naman, no? 4 na araw po yung sunod-sunod, ganun din sa ilong may lumalabas. So may pumutok po na ugat sa bahagi ng aking ulo at napansin ko po yon, nagkaroon po ng malalim dito sa kaliwang bahagi ng aking noo. Nagkaroon ng dent.
lumubog po ito na ngayon ay sa kahihilot ko ng Healing Galing Oil, pumantay na po, no? At isang malaking aral po na nangyari sa akin yon, na pag ako'y sasakay ng eroplano, sinisiguro ko po ngayon na puro gulay na ang kinakain ko. Hinigilan ko na po ang katakawan, no? So, maaaring mangyari sa kaunting pagkakamali, no? Ang mga ganitong kondisyon, no? Sa akin po, naging pabaya ako at medyo matakaw ang lola nyo, no? Gustong ubusin ang mga pagkain na iniregalo. At on the other hand, si Vic naman sa sobrang kasipagan, no? Ano man po ang maging dahilan, kapag nagkamali tayo at hindi natin naagapan, maaari pong mauwi sa kamatayan. Ang naaalala ko po, si dating Secretary Blas Ople, di ba, inabutan sa eroplano. Yan, kailangan po, meron tayong presence of mind. Sa kaso naman po ni Vic, no, napakalaking tulong po ng suporta ng kanyang pamilya. 14 po silang magkakapatid at halinhinan po, no, na hinihilot ng magkakapatid si Vic. Pagod na ang isa, isa naman, no? At kaya po naging mas mabilis ang recovery ni Vic, no? At hindi po nauwi sa kamatayan, hindi nauwi sa pagiging baldado, no? Kasi yung iba po ay nagkakaroon ng mga diferensya sa katawan, no? Dahil sa pagsumpong ng aneurysm. So, sa natural na paraan ng paggagamutan, minsan pa ay napatunayan natin, no? Sa tulong na rin ng members ng family, at ang aking munting kaalaman po sa first aid sa aking sarili ay nagawa ko na maiwasan, no, ang mas masamang epekto pa ng aneurysm. Sana po ay matuto kayo dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Napapanahon po ito, lalo na ngayong panahon ng tag-init. Kaya naman, may premyo ako sa inyo, no? Isang masarap na pang-macho, kasi molo man ang tawag ni Chef Jeremy Fabia. Eto na, baka matapon ng sabaw na napakasarap, di ba? O ayan, tig-isa kayo magkapatid. Molo soup po ito, Jeremy Fabia version. Nahuli mo ba ang balat ng saba, Kuya Noel? Hindi. Mamaya uubusin nila, mahihain itong si Vic. Okay. At mga kapatid, isa na namang karanasang pangkalusugan ang ibinahagi po namin sa umagang ito. Huwag po kayong mawawala ng presence of mind kung alam po natin ang dapat gawin sa natural na paraan ng paggagamutan. Lalo na't malayo kayo sa ospital, ano po, ay pwede rin pong maayos ang mga problemang pangkalusugan katulad ng sa kaso ng aneurysm. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at maraming salamat sa patuloy na pagbibigay nyo sa amin ng mataas na ratings dito sa Healing Galing. Di ba, Chef? Yes! Dahil kay Chef yan eh. At magpapaalam po kami until next Sunday morning. Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, kapatid, may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning! Healing Galing! Dati, ang balat ni Laika ay parang balat ng puno. Makinis na po si Laika ngayon, pati yung paa sa binte. Crisis sa psoriasis? Paano nga ba naaalis sa natural na paraan? Alamin kay Dr. E sa kinagigiliwang healing show ng bansa. Healing Galing sa TV, Year 2. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Healing Galing! Isang mahalagang paalala. Ang Healing Galing main office sa Novaliches ay bukas para sa regular free consultation. Lunes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban tuwing holidays, maaari kayong mag-text sa aming text hotline 0921-445-0355 para sa inyong mga katanungan.